Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Maayong aga, maayong buntag, Sorsogon Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno ni OIC Regional Director Dr. Fatima Andy Emban, ako si Angela Tiana, kasama ang aking partner sa kalusugan, Jariza Kamag, at sa technical application, Ralph Ayanamoyan. Makakapiling nyo kami sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay dito lang sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 ngayong 11 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil ngayong panahon nito, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. DOH Cotabato Regional Medical Center, PIMA, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. DOH nagpaalala na pwedeng humingi ng tulong sa insidente ng bullying. DOH CHD SOCS nagbigay ng psychological first aid sa mga biktima ng lindol sa Gensan. No Milk Donation Policy, panawagan ng DOH-CHD Sorsogon at National Nutrition Council. Libreng gamot at medical check-up ng DOH-CHD SOCS pinagkaloob sa 124 na IPES. At para sa mga detalye ng mga balita, DOH Cotabato Regional Medical Center, PIMA, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang pagbibigay ng serbisyong medikal ng DOH Cotabato Regional Medical Center, Philippine Emergency Medical Assistant Team o PIMAT sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang DOH-CRMC PIMAT na nakadeploy mula pa noong June 13 sa Glan, Sarangani ay sumailalim sa matinding pagsasanay at international standards ng World Health Organization. Binubuo ito ng 60 o 60 na professional mula sa iba't ibang larangan gaya ng mga doktor, nurse, midwife, engineer at iba pa para mapatakbo ang pansamantalang itinayong field hospital na kayang tumayo gaya ng isang ospital para maisiguro ang walang patid na serbisyong medical sa mga apektado ng lindol. Sa huling tala ng DOH nitong June 19, umabot na sa humigit kumulang 300 pasyente ang naserbisyohan ng DOH-CRMC PIMAT at inaasahang nakaestasyon sila sa field hospital hanggang June 27, 2026 sakaling bumuti na ang sitwasyon. Sa kabilang dako, DOH nagpaalala na pwedeng humingi ng tulong sa insidente ng bullying. Ang paaralan ay lugar ng pagkatuto, pagkakaibigan at paghubog ng mga pangarap, hindi ng takot o karanasan. Walang bata ang dapat nakaranas ng pananakit, pambubuli, pananakot o anumang uri ng pang-abuso.
Kung ikaw o may kakilala kang nakaranas ng bullying o anumang uri ng karanasan, huwag manahimik. Magsumbong sa magulang, guro, guidance counselor o iba pang pinagkakatiwalaang nakakatanda upang agad na mabigyan ng tulong at proteksyon. Sama-sama nating pangalagaan ang mga paaralan bilang ligtas, inklusibo at mapagkalingang espasyo para sa bawat kabataan. DOH SOCS nagbigay ng psychological first aid sa mga biktima ng lindol sa Jensan. Mga kinatawan ng DOH-HD SOCS or Jen naghatid ng psychological first aid sa ilang mga barangay na lubhang napinsalaan ng lindol. Katuwang nila ang lokal na pamahalaan ng lungsod na nagsasagawa ng paunang lunas sa kalusugang pangkaisipan. Binigay ng DOH health workers ang PFA sa Carcon, Lagao Evacuation Site, the Jangas North Evacuation Site, Estabilo Gym ng Barangay Lagao, Sinawal Gym ng Barangay Sinawal, Kalumpang Gym sa Barangay Kalumpang at sa Buayan Gym sa Barangay Buayan. Ngayong linggo, magpapatuloy pa rin ang pag-deploy ng DOH-HD SOCS Surgeon sa kanilang mga health workers upang mas maraming mamamayan sa Jensan at Sarangani ang mabigyan ng psychological first aid. Kung kayo po ay nakakaranas ng pangamba at pagkabalisa bunsod ng nagdaang malakas na lindol at ang patuloy na aftershocks, maaari nyo pong i-contact ang DOH-HD SOCS Surgeon Crisis Helpline 0927-975-2800. Sa muli, 0927-975-2800. Nandito kami, hindi ka nag-iisa. No milk donation policy, panawagan ng DOH-HD SOCS Surgeon sa National Nutrition Council. No milk donation policy, panawagan ng DOH-HD SOCS Surgeon at National Nutrition Council. Alinsunod sa Executive Order No. 51 o Milk Code, anumang donasyon na substitute sa breast milk tulad ng infant formula, powdered milk at iba pang milk feeding bottles, test at commercial baby food ay mahigpit na ipinagbabawal at hindi dapat maging bahagi ng pangkalahatang pamamahagi ng emergency food packs. Ayon kay Jason Masukat, nutritionist dietitian 4 ng DOH-HD SOCS Surgeon, layo nitong tiyakin na ang mga sanggol ay nakatanggap ng pinakamainam na nutrition at hindi nagbibigyan ng gatas formula. Kinikilala ang gatas ng ina bilang pinakamainam at kumpletong pagkain para sa mga sanggol mula edad 0 hanggang 6 na buwan. Binabantayan din ng DOH-HD SOCS Surgeon ang nutrisyon ng mga nanay na buntis at nagpapasuso upang masiguro at maipagpatuloy nila ang breastfeeding na kanilang mga sanggol. Giit din ng DOH-HD SOCS Surgeon Nutrition Team na dapat may designated breastfeeding area ang mga nanay sa mga evacuation sites. At para sa huling balita na ihatid ni Partner Jariza, Partner. Libreng gamot at medical check-up ng DOH-CHD SOCS pinagkaloob sa 124 na IPs. Nagsagawa ng medical check-up ang Medical and Public Health Team ng Department of Health Center for Health Development SOCS Surgeon sa IP Kalay School Evacuation Site sa Lunmasla, Malapatan noong June 22. Nagpapatunay ito na patuloy ang pangako ng DOH na pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga vulnerableng sektor sa panahon ng sakuna. Ang Medical and Public Health Team ay binubuo ni na Dr. Vina Fasinabaw, Dr. Maria Fe Vivian S. Espeñe, Dr. Joanna May Arian Paipa, Joanna Christine Cho, Juliet Habate, Emily Pascasio, Dolores Peregrino, Virgil Pancho, Nathalia Grace Cabalce at Diane K. Danlag. Dumako naman tayo ngayon sa ating June 2026 health programs.
Mga kalalakihan, huwag ipagsawalang bahala ang kalusugan ng prostate. Ang prostate cancer maaring walang sintomas sa simula, kaya mahalaga ang regular na pagpapatingin lalo na edad 50 pataas. Tandaan, ang maagang pagsusuri ay susi sa mas pataas na tsansa ng paggaling. Napapansin bang tabungi ang balikat o likod ng inyong anak? Maaring senyales ito ng scoliosis. Ang maagang pagtukoy at pagpapakonsulta ay mahalaga upang maiwasan ang paglala nito. Hikayati ng gustong postura at regular na pagpapasuri. Kagulo na naman, panahon na naman ng dengue. Protektahan ang pamilya laban sa lamok na nagdadala ng sakit. Tandaan ang 40 kontra dengue. Taob ang mga lalagyan ng tubig, taktak ang naipong tubig, tuyo ang mga lugar na maaring pamugaran ng lamok, at takipan ang imbakan ng tubig. Kapag may lagnat, agad magpakonsulta sa health center o ospital. Sama-sama nating sugpuin ng dengue, taob, taktak, tuyo, taki. Mahalaga ang ating kidney sa pagpapanatiling malusog ng ating katawan. Iwasan ang sobrang alat. Uminom ng sapat na tubig at regular na magpatingin lalo na kung may high blood o diabetes. Huwag hintaying lumala bago kumilos. Alagaan ang kidneys para sa mas malusog na buhay. Ang paninigarilyo ay delikado sa kalusugan. Maaari itong magdulot ng sakit sa baga, puso at kanser. Hindi lang smoker ang naapektuhan, pati mga mahal sa buhay na nakakalanghap ng usok. Kaya ngayon na ang tamang panahon para huminto. Piliin ang malusog na pamumuhay, mag-no smoking tayo. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Hunyo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Angelo. Maraming salamat, partner. At yan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita atid sa atin ng Department of Health Center for Health Development Soxargen Communication Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong Soxargen. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang topic na Earthquake Preparedness and Response. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Dok, pero may nananggid ko kapoy, kag nagahubag akong tiir. Ano ayhan ini? Nanay, posible nga sinyalas ina sa chronic kidney disease. Delikado ini kung hindi maagapan. Anong himuon para malikawan ini, Dok? Magpa-examen. Likawan ang maalat nga pagkaon, inom sang igo nga tubig, kag bantayan ng high blood kag diabetes. Agapan ang chronic kidney disease. Magpa-check up kag magkabuhi nga hinsog para protektado ang iyong kidneys. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Soxargen Region. Pre, try mo to, vape lang naman. Mabango pa, astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko! Vape is harmful to health. Maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health CHD Soxargen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxargen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Martes, June 30, 2026 at tayo po ay live sa DOH as Center for Health Development Soxargen Region Official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963 mula 11 a.m. hanggang 12 noon. Ayun na nga, partner, so grabe, partner, no? Hindi pa naman umabot ng isang buwan bago yung mga sakuna na pagdaanan natin. Ikaw, partner, kumusta ka, partner Jeriza? Ayan, no? At nagpapasalamat din na
at least yung family safe, and may yung mga tao din na nasa paligid tayo ay safe din. Safe pa din, no? Yes, tama ka, partner. Alam mo, partner, no, isa pod ini sa aton nga ginapasalamatan nga bisan nakaagi kita sang amuni nga kalamidad, ara gyapon kita nga naga-stand strong as of course katawhan sang aton nga Republika ng Pilipinas. Dapat hindi gid kita magpalugmok. Although ini siya mga trahedya nga nagaabot sa aton kinabuhi, pero kabaluman kita stand again, magpabaskog sang aton nga tig isa-isa nga kaugalingon. Alright, sige. So I guess, partner, no, ang aton nga guest subong kay si ready na ba ang aton nga guest para sa aton phone patch? Alright, sige. Kung napapansin po ng ating mga tagapakinig or ating mga manonood sa ating FB page, live po natin sa ating official Facebook page, kaming dalawa lang po ni partner Jariza yung andito sa ating estasyon. Pero makakapiling pa rin po natin ang ating kapanayam ngayong araw, ang ating guest. Kahit saan po kasi naghanap yung communication management unit ng paraan para makapag-communicate naman tayo sa isa't isa kahit na malayo. Sige. Ang aton guest subong nga adlaw, I think ready na siya sa aton nga phone patch. Gina-welcome ko ang aton nga guest nga wala sang iban kundi si Ma'am Lea Dominguez Reformado, ang apton nga Health Education and Promotion Officer 2 ng DOH CHD Soxurgen. Alright, good morning, Ma'am Lea. Hello, good morning. Oh. Hello, and good morning, Jariza. Yes, ma'am. Good Magandang morning umaga po po. sa lahat ng tagapakinig ng talakayan para sa ating kalusugan. Pasensya na mga kababayan, hindi ako makapag-live ngayon. Nasa bahay po ako kasi I've learned a big lesson in life. Just learned po Yes. kasi I'm suffering from, ayan, sasabihin ko na, no? Suffering from lacerations po ng dog bites. I was mobbed by my dog, my own dog. So, I'm gonna give you tips also mga kababayan kung paano natin may iwasan ito at maging healthy pa rin tayo sa rabies. Kasi ngayon ang dami ko talagang sugat mula mukha hanggang paa. So, hindi po ako makapag-opisina, but I'm able to talk po to give you information about the topic. So, magandang umaga. Yes, thank you, partner. Good morning din. Ma'am Lea, tanong ko lang po, kamusta ka naman? Kasi nagkasabay-sabay kasi lahat ng ng mga ganap natin Yes. sa live. Grabe, sobrang busy po natin. Kumusta naman yung sitwasyon mo dyan noong lumindol? Yeah, thank you so much for asking, Jello. Actually, sir, nung lumindol, papalipad sana ako ng Manila. Yes, No? Kaya, I was on the road going to Jensen Airport. So, sobrang lakas nun. Bumalik talaga kami sa bahay to look after my mother-in-law kasi mag-isa lang siya. Yes, So, yun, maraming nabasag sa bahay. Ang chandelier, very dramatic mga kababae. Ang dami nabasag, ang chandelier bumagsak. Tapos, tumuloy pa rin ako sa Manila. Nag-reroute kami from Alright. Jensen Airport to Davao. Kasi di ba nagsarado yun ng may isang linggo na, I think 2 weeks ata. Yes. Tapos, pagbalik ko, Davao pa rin yung aking ruta. Yes, So, pagbalik ko dito, of course, andyan ang emergency response ng ating ahensya, no? So, and then after that, yun nga, di ba, parang after that, nag-duty rin tayo, no, sa iba't ibang evacuation Yes, centers. Tapos, tulad ng sabi mo, no, Sir Jello, nagkasunod-sunod talaga yung crisis kasi mga kababayan, after that, nag-umpisa po ang buong Department of Health, Center for Health Development Soxurgen sa pagkamatay po sa pagpanaw ng ating butihing Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan. So, nagpapasalamat din po pala kami, no, sa mga nagpaabot, no, ng pakikiramay at condolences sa ahensya, no, sa amin. Maraming salamat po. And yun pa po yung isa sa nagpabigat po talaga ng puso ng DOH CHD Soxurgen. Tapos, ang inyo pong lingkod ngayon ay eto, medyo PWD po tayo. Hindi po tayo makalakad, no? Isang kamay pa lang yung gumagana. Pero, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyong pangkalusugan.
Kaya po, ito po yung best moment talaga for everyone that we're asking help, na tulong-tulong po tayo na maging healthy po tayo kasi dapat handa tayo sa anumang krisis, no, at maging healthy tayo habang nagre-recover po tayo, no, sa Yes. krisis na ating pinagdaanan. Yes, tama yan, Ma'am Leia. And syempre sa atin, partner Jeriza, no, thankful talaga tayo na kahit ganun pa man, hindi pa rin doon nag-stop yung ating service sa ating mga kababayan dito sa Mindanao. Sige, Ma'am Leia, meron lang po akong mga katanungan. Meron po kaming katanungan Yes, ni po. Ma'am Jeriza. Sige po. Tanong ko po sana ba, can you give us an overview of the Department of Health's response to the recent magnitude 7.8 na earthquake? Thank you. Magmula po nung nangyari yun, nung nilindol po tayo ng 7.8 earthquake, Yes. ang DOH po from the very first day po, no, talagang nag-respond din na po tayo. Yes. We are on the top of the situation. Ibig sabihin, we are managing it well. Kahit po nung panahon na yun, nasa hospital na po, no, si Regional Director Aristides Concepcion Tan, and patuloy pa rin po yung pag-respond din natin, no. Naka-code blue po tayo magmula noon hanggang ngayon, mga kababayan, up to date, code blue pa rin po ang DOH. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag code white lang kasi, monitoring lang tayo, no? Yes. Monitoring tayo sa mga Yes, report, Ma'am Lei. 24/7. Ngayong code blue po tayo dahil mas matindi po yung naranasan nating sakuna, no? Open po ang OPCEN, Operation Center natin, 24/7. Ito po yung mekanismo ng pagre-report, no? Para makita natin kung paano tayo magre-respond. Meron din tayong deployment, no? Ibig sabihin, yung mga kasama po natin, tayo po sa DOH mismo, naka-deploy po sa iba't ibang mga areas, no, sa mga evacuation centers, sa mga barangay, sa mga munisipalidad, kung saan po naapektuhan po ng sobra-sobra ng lindol na ito. I think, no, ako po kasi nakapag-duty ako sa Mental Health Psychosocial Services Cluster, and si Sir Jello po dito, no, sa anong cluster ka ba na-deploy, Sir Jello? Sa Medical and Public Health Response, Ma'am Lei. Ayun, Ayan. kasama ko yung ibang kasama natin sa CMU na si Sir Julius Rodriguez and si Ma'am Lara Jean Bacanto. Ngayon, so halos tayo naka-deploy din. Yung ibang kasama natin, no, nag-a-attend ng ibang mga serbisyo sa kalusugan, no. So meron tayong deployment, mga kababayan na ibig sabihin nito, nandun tayo mismo sa lugar. Di ba, no, Yes, Sir Jello? exactly. Nandun tayo mismo sa lugar, natutulog tayo doon, naka-immerse tayo doon, naka-standby tayo sa ating mga kababayan. Sinamahan natin para mabigyan natin ng tamang serbisyong pangkalusugan kung ano man yung kailangan nila. So, andyan ang deploying, responding, and distribution po ng iba't ibang mga supplies at commodities, at ensure din natin yung referral system natin. Yes. Kumbaga, kung hindi kaya, no, for example, kasi medical, very important na natitreat natin yung mga injuries, yung mga sakit, kung hindi kaya, nakapag-establish tayo ng referral system sa mga hospitals kung kinakailangan nila ng hospitalization. Yes. So, yun po, no, unang-una, hanggang ngayon po, patuloy po yun. I think magpang-apat na po na linggo na nakamonitor at nakadeploy po tayo sa mga iba't ibang mga areas natin. And speaking of yung deployment, Ma'am Leia, no? Since ako din naman na bumaba din talaga doon Kumusta kayo doon? Oo. Alam mo ba na hindi lang takot sa lindol yung kinakatakutan. Kasi nga, from time to time kasi pwede talagang merong following na aftershocks. So, yun talaga yung nakakatakot, and syempre ay yung mga sitwasyon ng ating mga kababayan na nandoon sa ating evacuation site. Kaya nga bumaba tayo, no, yung ating medical public health team response, bumaba talaga para ma-assess natin, makapagbigay pa rin tayo ng serbisyong pangkalusugan, lalo na sa ating mga senior citizens, and then sa mga kabataan na makikita mo yung iba merong ubo, yung iba tumataas na ang tensyon ng kanilang BP, high blood pressure, ganun. So, doon pa lang. Yan yung mga, Yes. mga medical assessment mamaya na makikita natin. Yes po. Ayan. So, Ma'am Leia, no, speaking of that,
kasi nabanggit nyo na part kayo ng mental health and psychosocial support services. Tapos si Sir Jello naman is a medical and public health cluster. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng idea kung ano po yung mga serbisyong pangkalusugan na dala ng DOH during sa deployment po ng ating mga DOH personnel? Ayun, tulad ng sinabi ni Sir Jello kanina, meron tayong medical team, yung medical cluster natin, medical and public health team. Sir Jello, ano-ano yung mga, kasi nabanggit mo kanina yung mga iba't ibang mga nararamdaman ng mga kababayan natin. Ano-ano yung mga serbisyong medical na binigay natin sa kanila? Ayun, actually Ma'am Leia, no, marami po talaga kasi meron tayo sa ating nutrition cluster. Meron po tayo din sa mental health, yung sa water sanitation natin, sa hygiene, tapos sa ating infrastructure team din, patuloy pa rin yung pagsusuri. So, doon mo talaga makikita na yung ahensya nawawala ng hindi siya nawawala ng direksyon na dapat ngayon bababa talaga at makipag-ugnayan Oo, sa at ating saka local government units. Yes, sir. So, isa-isahin natin, no? When you say medical and public health, ito yung tumututok tayo sa mga health status at sa mga consultation, medical consultation. Ito po yung team ni Sir Jello. Kumbaga, nagkukonsulta po yung mga tao kung ano yung nararamdaman nila, nibibigyan po natin ng lunas, nibibigyan natin ng mga libreng gamot, no? O nire-refer natin kung hindi po talaga kaya. Tama, sir, no? Doon ka sa medical and public health. Yes, Ma'am Leia. So, since health po, yung mga sakit, we ensure na walang outbreak, we ensure na hindi magkakahawaan po yung ating mga kababayan sa evacuation centers or kahit sa mga barangay kasi may mga tao din po na wala po sa evacuation centers. Tapos, when it comes to mental health, psychosocial and services naman, we ensure na we give PFA. Ano po yan? Ito po yung psychosocial first aid. Kumbaga, kung meron tayong first aid pag may nasugatan sa katawan, meron tayong first aid din sa mental health. I think very familiar din si Ma'am Jeriza with this, no? Sa mental health status ng mga tao. Kasi sabi nga ni Sir Jello kanina, hindi lang yung mga pagkain o yung tirahan ba, pero marami po ngayon nag-develop talaga ng ninenervyos sila. Yes. Ninenervyos sila, kinakabahan sila. Very, kumbaga nagpa-palpitate sila kapag may mga aftershock, especially, no? Pag nasa evacuation, kahit nga sa mga bahay tayo mga kababayan Kumbaga, andyan yung pagiging, anong tawag dito sa Bisaya, yung parang kinakabahan sila lagi, no? So, we ensure na nakakausap natin sila. Mga kababayan sa mental health, very important po yung nakakausap natin yung mga taong naka-experience nito, yung pagkukwento nila, yung ng kanilang karanasan. It's a way of debriefing, no? Yung kanilang emotion and mental and status na mawala na po at unti-unting mabawasan yung pagkatakot nila. Yung kung nandun tayo para makinig, we give them comfort, no? And assurance na hindi sila nag-iisa at nandun tayo. So, aside from that, ang PFA po kasi or psychosocial first aid, hindi lang po pagpakikinig, hindi lang making them assurance na nandun tayo, but also assessing kung ano pa yung mga further na needs nila. And then yung ano ba yung kailangan nila, pagkain ba, gamot ba, kasi po isa po yun na pwedeng magdagdag ng mental health status nila na hindi maging okay yung kalusugang pangkaisipan nila kapag kulang sila nito. So, importante po, meron po sa mental health, meron po tayong tinatawag na action principles of PFA, yung L, 3L. Yes. Yung L, look, i-check po natin yung kanilang safety, i-check natin kung ano yung mga basic needs nila, no? Check for the serious kaya ina-assess natin kailangan ba ito ng gamot, kailangan ba ng further na psychosocial assessment or medication kasi po baka hindi na sila nakakatulog, yung mga ganun po. No? So we look onto that. And then we listen. Yung isang L, approach people kung ano po yung need nilang support, makinig po sa kanilang mga nararamdaman, no? Sa kanilang mga stories, sa kanilang mga concern. And yung last na L po is link. We link them sa other services, no? Tulad ng sabi natin kanina, we give information, no? Ano yung pwede nilang takbuhan, no? We connect them with the loved ones, with the social support. So, we have look, listen, and link. Yun po yung sinisigurado natin sa mental health. At hindi po sabi na after natin makinig, okay na sila.
patuloy po, hindi natin alam kung gaano katagal yung pangangailangan ilan kaya inaasal ang nutrition in emergency, andyan po. Importante na habang nasa evacuation center sila, na-abrupt po kasi yung kanilang pagkain, no? Yung kanilang pinagkakakitaan. We supplement this, no? Binibigay natin yung mga tamang pagkain at nutrition sa kanila. Maging ang mga babies, nabanggit sa balita kanina na dapat patuloy pa rin po ang breastfeeding. And then we have also the wash. Ayan, importante po yung sa tubig. Yes, Dapat po meron silang malinis at ligtas na tubig inumin. Yes. At ginagamit po nila sa paghuhugas nila, no? Kasi po pwedeng magkaroon tayo ng outbreak, no? Kapag hindi po malinis ang inuming tubig. Especially po sa parte po ng province ng Sarangani and Glan. Ayan, kasi talagang sira po yung kanilang pinagkukuhanan ng tubig inumin. Kaya nagsusupply po tayo dyan ng mga water refilling, meron po tayong testing, may aquatabs po tayong pinamimigay para ma-ensure natin malinis po yung tubig nila. And then, infrastructure, kasi po alam nyo ba mga kababayan, kapag oras po ng ganito, ng sakuna, no, dapat po kung wag naman nating hilingin, no, pero kapag grabe po talaga yung sakuna, dapat po yung mga last establishment na nakatayo pa rin ay mga hospitals at mga facilities po ng pangkalusugan. Dahil yan po talaga ang mag-respond sa mga tao. Nabalitaan natin ang Venezuela at saka Japan ngayon, di ba? Yes. Importante. Yes, ang lakas po ng lindol doon. Nangyayari ito sa buong mundo. Kaya importante po na nakatayo po at nagpa-function po ang ating mga health facilities. According po to our HEMS report, Yes, if yes. may I Sige po. may Go I on, Sige go po. on. everyone po. According po sa ating HEMS report, no, fortunately, no, maswerte tayo kasi talagang nagpa-function po ang ating mga hospitals. Yes. Dito po sa Soxargen, meron po tayong 34 the government hospitals at lahat po na yon fully functional after the event. No, ang SPH meron po tayong mga in-evacuate, no, pero meron po tayong ginawang mga makeshift hospitals or field hospitals kasama ang PEMAT, no, may mga Yes, tent po tayo dyan. Pero ang maganda po, nagpa-function talaga yan. Ang provincial, private hospitals, we have 93 in the region. 92 po ang fully functional. May isa lang po, no? May isa lang po na hindi talaga nag-function. Yun yung Sarangani Bay Medical Specialist natin, no? Na nasira, partially functional. And then yung mga RHUs natin, may mga partly functional din. We visited the RHU Malapatan and kumbaga, binabalang nila yung mga services nila. Ina-assess kasi kung delikado yung building, may mga crack po. Pero ang importante po tulad ng panawagan po, utos ng ating Secretary of Health, Secretary Herbosa, na patuloy po yung serbisyong pangkalusugan despite of what happened, no? Kasi Yes, ito talaga yung tatakbuhan ng mga tao. Ah. Tapos andyan din po ang speed natin, no? Yes. Ang surveillance in emergency natin. They ensure po na tama po yung reporting na binibigay po ng bawat LGU. Kasi po importante po yung tamang report, no, at agarang report para po makapag-respond tayo. So umiikot po ang speed cluster natin to get all these reports. And then ang logistic po natin, no, ang pharmaceutical, ang iba't ibang mga supplies, so tulong-tulong po yan para po habang ina-assess ng mga clusters kung ano yung pangangailangan, hinahanda na rin po ng logistic cluster kung ano po yung pwedeng ibigay nila sa mga kababayan natin. Yes. So yun po, no, yung isa, sobrang haba pero ang dami kasing ginagawa talaga ngayon ng DOH, sobrang busy po. Halos hindi Especially po sa natutulog ang ating- lahat. Yes. Diba? Tapos everyday po yan, may briefing meeting, may meeting po ang iba't ibang clusters para po pag-usapan kung ano yung mga sitwasyon, no? Yes, exactly. Kung ano yung mga Tama dapat po. pa nating gawin. Grabe, partner Jariza, no? Ang haba-haba na nun, partner. Oo nga. Malamang, partner, no? Hindi natin ito makakaya sa isang oras na talakayan kung tatapusin natin lahat-lahat. So, I think, Ma'am Leia, magkakaroon po muna tayo ng ating second commercial break.
Yes, please. Alright, sige. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dito lamang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Pre, try mo to. Vape lang naman. Mabango pa. Astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko! Vape is harmful to health. Maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health, CHD, Soc Surgeon Region. Dok, permi na lang gid ko kapoy. Kag nagahubag akong tiil. Ano ayhan ini? Nanay, posible nga sinyalas ina sang chronic kidney disease. Delikado ini kung hindi maagapan. Ano himuon para malikawan ini, do? Magpa-examen. Likawan ang maalat nga pagkaon, inom sang igo nga tubig, kag bantayan ng high blood kag diabetes. Agapan ang chronic kidney disease. Magpa-check up kag magkabuhi nga himsog para protektado ang iyong kidneys. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD, Soc Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ayun, at nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Grabe partner, ang haba-haba na ng ating diskusyon. Sige, kung ko partner, no, kung babalikan natin yung mga serbisyong na ibigay natin sa ating mga kababayan. Meron tayo sa ating mental health support. Mental Yes. health and psychosocial services. Yes, partner. At hindi rin nawawala yung ating nutrition na patuloy pa rin nagbibigay ng sapat na nutrition sa ating mga bata, lalo na doon sa ating evacuation sites. Meron din tayo sa ating water sanitation Yes. and hygiene. Wash. Kasi mahalaga yun partner na dapat yung kanilang tubig ay malinis, yung inumin. Kasi health nga yung dapat nating protektahan. At syempre yung ating infrastructure team at saka yung ating speed. So, hindi lang po isa yung ating ipinagkaloob na serbisyo. Napakarami partner. Ayun nga kay Ma'am Leia, marami na tayong naihatid na mga Yes. serbisyong pang-medical sa ating mga kababayan. At patuloy din yan, partner. Yes, partner. Kasi nga, partner, hindi pa tayo nag-lift up ng ating coding. Code Blue. Yes, hindi pa tayo natapos sa ating Code Blue. Kaya, meron pang mga naghahatid ng serbisyong medical pa rin sa mga nasalanta ng ating ng lindol. Alright, sige. Ma'am Leia? Sir Jello. Alright, sige. Eto naman po, since grabe, mahaba-haba na yung ating... Jello, sorry. Sir Jello, puputulin muna kita para lang ma-update ko yung mga kababayan natin. If may I add po, mga kababayan, Yes, po. bigyan ko po kayo ng summary po ng update report po ng HEMS. Alright, sige, as of sige. As of June 28, 2026 kasi mga kababayan, ang region natin nakaka-experience ng local thunderstorms, no? Ito po yung primary weather natin na nakaka-influence po sa ating mga areas, no? Sa area po ng region. So, ito pong thunderstorm, nagbibigay po ito ng moderate to heavy rainfall. At dahil po dito, nagkakaroon po ng flash floods sa mga low-lying and flood-prone areas natin, no? Kaya po kinukonsider natin yung mga mountainous at mga landslide-prone communities. So, ang LGU po, kasama po ang DOH, no, at HEMS po ng CHD po, hindi po tinatanggal yung Code Blue Alert natin. Kahit po, kung titignan kasi natin yung development po ng kalagayan sa evacuation centers, yung ibang mga kababayan natin, bumabalik na po. May mga bumabalik na po sa kanilang lugar tulad sa Glan, no, para po isaayos na yung kanilang bahay, no, kasi nabibigyan din sila ng tulong para po mag-rebuild again ang kanilang bahay. So, may mga nag-uwian na po. Pero, hindi pa rin natin tinataas yung Code Blue Alert natin tulad ng ang cluster natin
natin ng WASH, MHPSS, and Nutrition po, no? Nandyan pa rin po sa Sarangani, South Cotabato Province po. Naka-standby pa rin po sila para po sa kung ano man po yung pwedeng mangyari, no? Dahil sa weather situation natin. So, regular operations po natin, patuloy pa rin po tayo dyan, no? Continuously monitoring tayo. Kasi po, base po sa report po, no? Current report po ng region natin, no? As of June 28, no? May 62 deaths na po tayo. 62 po yung namatay sa lindol na ito. May 45 still admitted patients po tayo sa mga hospitals, 1,138 outpatients, and 17 missing persons across Region 12. Kaya yung patuloy po yung pagbabantay natin sa situation natin. Yun po yung update po sa Health Emergency Management Staff. Alright, sige. Thank you so much, Ma'am Leia. Anyways, patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng suporta at medical na paghatid sa ating mga kababayan. Ma'am Leia, tanong ko po what support is being provided to vulnerable groups? Isa na dito yung ating mga kabataan, yung ating mga senior citizens, and syempre yung ating mga buntis and persons with disabilities. For pregnant women and children, ito po yung mga vulnerable population natin, no? Yes. Ang nutrition cluster nandyan po, tulad ng sabi natin kanina, may nag-a-assess po sa mga bata at sa mga buntis kung ano yung mga kailangan po nila. Kailangan po ba nila ng proper nutrition, breast milk, kasi bawat po mga kababayan ang mag-donate ng mga formula milk. Yes, formula Ayan, milk. Sister Jello, midwife, alam na alam niya yan. Breast milk still po, continuous dapat. Tapos po ang vaccine, no? Patuloy po yan na binibigay natin sa ating mga kabataan. Hindi na po putol kasi di ba mga kababayan, meron tayong routine immunization. Yes. Yan, ang ating immunization team, pupunta po yan sa mga areas para po patuloy na mabakuna po ang mga bata po. And then, meron din po tayong mga medical consultation po sa lahat po sa mga senior citizen natin at sa mga PWD. Meron din tayong augmentation ng ating mga medicine, no? And meron din tayong mga pinamimigay na mga para sa mga inclusion ng handicap natin, no? May pinamimigay po tayong mga cane, wheelchair, quad cane, crutches, or walker para po makatulong po sa kanila. At nire-rehab po natin yung rehabilitation po natin, no, at psychological services. Binibigay din po natin sa kanila. So, kung ano yung nabibigay natin sa mga walang kapansanan, no, at hindi senior, nakukuha din nila ang medical services, no, ang psychosocial nandyan din. And, kumbaga parang, kasama na. Kumbaga, meron tayong extra para sa kanila na assistive devices. Yes. No? At ina-identify natin kung sino talaga yung dapat makakuha nun. So, tuloy-tuloy po yun. Kung ano yung natatanggap nila nung wala pong sakuna, tuloy-tuloy po natin ibinibigay sa kanila yan. Yes. Partner, baka meron kang gustong itanong or meron kang gusto pang i-address natin. Ano naman yung mga kuro-kuro na naiisip mo, ganon? So, Ma'am Lay, no, yung sa mga senior citizens natin, usually, ano po ba yung mga dinudulog nila na problema sa kalusugan? Ano po yung mga karaniwan na services na nakukuha po nila? I think ang makakasagot niyan si Sir Jello kasi nag-duty siya sa medical teams. Ikaw ba, sa experience mo, Sir Jello, kasi sa mental health ako, ano yung usually complain ng mga senior citizen natin? Kasi if I'm going to base it on the report, no, dahil nagtitipon-tipon po yung ating mga kababayan sa evacuation center, so lahat din po ng mga hypertension, no, nandyan. Actually, so we provide them with the what do you call this one? Yung medicine, anong tawag dito? Yung mga maintenance ng medicine. Yes. No, may hypertension, no, may diabetes, no. So, from your experience, Sir Jello, ano ba yung mga mostly kinocomplain ng mga seniors natin? Actually, sa ika-2 araw ko doon kasi ma'am, during our deployment, ayun,
malalaman mo talaga na kinakabahan, hindi makatulog yung mga Ayun, evacuees mental natin. health, no? Yes, kasi nga during assessment sa vital or Vital VS signs na. vital signs monitoring natin, BP nila tumataas talaga. So pag tinatanong mo sila, ma'am, ano po ba, kumusta po ba kayo yung sitwasyon? Sabi nila naman, sir, eto nga hindi makatulog, tapos kinakabahan, kaya siguro yung kanilang mga blood pressure ay tumataas din. At yun din yung maganda doon kasi, eto nga Ma'am Leia, no, kasi meron tayong mga kasamang mga doktor na nagbibigay ng reseta para sa kanila. So, naaagapan yung kanilang karamdaman, kung ano yung kailangan nilang gamot, mabigay na kaagad. Kasi nga, aside from meron tayong ino-augment na mga medicines, meron din tayong mga doktor na nag-a-advise sa kanila na ito yung ito yung inuming gamot, ito kung paano siya inumin, ganun yung mga health teaching natin, health education teaching natin. Yes. Ayun. So sige, Ma'am Chariza, wala ka na bang ibang tanong? Wala na po, Alright. sir. Sige, Nasagot na. on my naman siguro i-ano ko lang din Ma'am Leia. I want to share din naman during the time talaga kahit sabihin natin na 2 days lang ako doon na deploy, pero yung hirap talaga na dinadanas nila ngayon, hindi po siya karaniwang challenge talaga, kasi nga makikita mo sa kanila na yung pangamba kung paano sila makakabangon sa nangyari, paano sila makakaumpisa muli na maitaguyod yung kanilang pamumuhay. Kasi nga makikita mo talaga na kahit papunta ng Glan, parang hindi ka na makaka-access ng daan ng road, kasi nga yung mga bridge ay naputol talaga, so pahirapan. Ayun nga, thankful lang din dahil yung ating government agencies ay patuloy yung support. So, ako naman, on my part talaga, masasabi ko na we are still lucky enough, kasi nga nagtutulungan tayo at nagdadamayan, hindi lang yung sa ating physiological needs, maging pati rin yun sa ating psychosocial na need na kailangan po natin. So, ayun naman. Yes, tama yan, Sir Jello. No? And if may I add, baka gusto nyo tanungin mga kababayan, yes. ano yung mga mostly na sakit po na nakikita natin kanina. Nakikita natin sa mga evacuation center. May top 3 po tayo. Meron tayong cough and colds, yung pong ating ang tawag dito, respiratory illnesses natin. Kasi mga kababayan, kapag nagtipon-tipon ng mga tao, masyadong magkakadikit, magkakalapit, madali po makahawa ang cold viruses, no? Kaya importante po, ituturo natin sa mga nakikinig sa atin ngayon na nasa evacuation centers pa, kahit mga nasa bahay, napaka-importante po yung kalinisan, pagbuhugas ng kamay, mga kababayan, and cough etiquette natin, paano ba tayo bumahing, umubo, so tatakpan natin ang ilong at bibig natin. Importante po yun para po hindi magkaroon ng outbreak, because that's another crisis kapag nagkahawa po tayo ng ubo at sipon. Yes. At saka po yung pangatlo po yung mga natin, yung mga chronic illnesses natin like diabetes and hypertension. So, nakakaasa kayo mga kababayan, nakaantabay dito ang DOH, no? May mga gamot po tayo, tama po, kumbaga we have enough supply of medicine for the people, no, para po sa ating mga kababayan na nananatili sa evacuation centers. Pero tulad nga ng sabi mo, Sir Jello, no, importante po, no, na with this, tulong-tulong po tayo, maging vigilant po tayo, no, siguro. I'm gonna go with my last message na Sir and Ma'am, kasi magtatapos na tayo. Be vigilant po, kasi hindi pa po natatapos yung mga aftershocks. Yes. No? Normal po ito mga kababayan, especially masyadong malakas yung naranasan nating lindol. Very normal po yung may mga aftershocks talaga. Hindi lang daan, libo po ay mararanasan nating aftershocks according to FIVOLT. At nakaantabay din kami, no, sa nangyayari sa ibang bansa, kasi kumbaga parang it's being connected sa Ring of Fire nga dito sa Pilipinas, no. So binabantayan naman po na FIVOLT and the OST, and kaya importante po sa atin naman ano yung pwede nating magawa. Check po natin yung mga bahay natin.
baka po may mga crack, may mga damage po yan. Importante po na mapatibay natin. Tapos sa mga nagpapatay ng bahay, nako, very important po na dapat maging matibay at malayo po sa kung saan mang may mag-landslide ba dyan, no? Assess natin yung lugar. Kasi ang disaster po is a cycle. Yes. Hindi po siya yung parang, uy, mangyayari ito. Kumbaga parang mahihintay na natin mangyayari talaga kapag inumpisa natin yung cycle ng disaster. So from the very first na nagpatayo po tayo ng bahay, dapat matibay na yan. At importante mga kababayan, mag-join po kayo sa mga earthquake drill natin. Sa office natin, meron yan eh. Nag-join po ba kayo? I think sa iba't ibang mga government po natin, LGUs, nagpapatupad po ng earthquake drill. Importante po na may alam kayo sa prevention ng sakuna. Yes. Dapat alam po natin ang duck cover and hold. Yung po yung duck, yung uupo ka po kapag lumilindol kasi baka po matumba kayo. Na wag po kayo magtatakbuhan. Baka matumba po kayo. So you have to duck, you have to sit down po, no? And then cover niyo po yung ulo nyo. Maghanap po kayo ng pinakamatibay na lamesa sa bahay nyo o sa opisina nyo na pagsisilungan nyo because you have to protect your head. And then hold. Saan po kayo mag-hold? Ano i-hold? I-hold niyo po yung lamesa or keep still. Huwag niyo na kayo tubakbo para po matibay po yung inyong pananggalang sa ulo nyo. Tapos po, I was listening to Dr. Alan Butuyan. Siya po yung ating civil engineer po, no? Specializing both geotechnical and structural engineering sa mga sakuna. Ang sabi po niya, kapag nasa building tayo, no, like second floor, may 3 floors yan, may 4 floors yan. Yung mga nasa ground floor, kapag lumilindol, you have to go out. You have to go out unti-unti. Kumbaga maglakad kayo, huwag kayo magtakbuhan. Maglakad lang kayo, you have to go out na from the building. Kasi pag nag-crash po ang building po pala, kapag sobrang lakas daw po, makaka-crash po yung nasa ibaba. Yes, so sa ground floor, dapat po lumabas na kayo, no? Pero wag magtatakbuhan, wag magpanik. Yung mga nasa second floor, pwede kayo mag-duck cover and hold, then after po, no, ng malakas na, no, after po ng shake, you have to go down na rin. Kailangan na rin kayong lumabas. Yes. Yung mga nasa 5th floor, kung may 5 floors pa kayo pataas, according to Dr. Alan Butuyan, dapat daw pumapaitaas na talaga kayo. Doon umakyat kayo sa mataas kasi mas safe daw kayo doon kaysa abutan tayo ng pag-crash ng building. Pero unfortunately, wala tayong masyadong matataas na building din, ano. Pero maganda po yung may alam tayo. And dahil malapit na tayo magtapos. So, pasalamat na po ako sa lahat din po, no, ng ating mga partners, LGUs, PHO, IPHO, DFWD, no, CHO, ayan, DPWH, sa pagkumpuni ng ating mga daan, no, NGO, sobrang dami nyo, hindi ko na po mapasalamatan lahat, pero you know who you are. Maraming salamat po sa lahat ng binibigay nyo na tulong sa amin at sa mga private po, no, na mga foundation na tumutulong po sa region natin, sa iba't ibang mga CHDs natin. We received a lot of supplies, medicines, and kung ano pang mga tulong po para po makarecover tayo. Again, mga kababayan, so be resilient, no, kung ano po yung meron tayo, payamanin po natin yun. We have each other. Let's start from kung ano po yung natira sa atin. Andito lang po ang DOH, andito po ang gobyerno para gabayan po kayo. Manalangin po tayo na sana po huminto na po ang aftershocks at huwag nang lumindol ng ganitong malakas. Thank you for this opportunity. Thank you so much, Ma'am Leia Reformado Dominguez ng DOHHD SOC Surgeon, our Health Education and Promotion Officer too. Maraming salamat, Ma'am Leia, sa napaka-informative na talakayan ngayong umaga. Thank you, Ma'am Lei. Ang dami naming natutunan. Thank you. Thank you, Ma'am and Sir. And thank you, everyone. Stay safe po tayo. Alright, thank you so much. Maraming salamat, partner Jeriza, of course. Yes. Alright. At dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno ni OIC Regional Director Dr. Fatima Andy Imba ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ako po muli si Angelo Tiana, kasama ang aking partner sa kalusugan, Jeriza H. Kamag, na nagbibigay ng paalala sa lahat na
Ang paghahanda sa lindol ay responsibilidad ng bawat isa sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maagang pagpaplano at pagtutulungan ng komunidad. Mas mapapangalagaan natin ang ating buhay at kaligtasan sa oras ng sakuna. Hanggang sa muli, ito po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soksergen. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu.